Mga te, please vote for 12 senators. Bakit? Para less chances na makapasok yung mga ayaw natin makapasok tulad nila Aimee, Bato, Kibuloy at madami pang iba. At para mabuo yung 12 mo, hindi kailangan na mag-give up ka ng mga values at pinaglalaban mo. Every day we are flooded with words, promises, headlines, and viral posts. But everything we see is true. And in election seasons, lies can sound louder than truth. Nilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi totoo ang kumalat na balita ang mamimigay sila ng pera sa bawat Pilipino na mula umano sa kinita ng gold deposits doon. Kahapon daan-daang taong sumugod sa BSP para i-claim ang pera. Ang tawag sa ganitong problema ay information disorder at may 3 anyo ito. Una, misinformation. Impormasyong mali pero hindi sinasadya ang pagkakalat. Example, may kumalat na post na nagsasabing may 5,000 daw na ayuda kapalit ng boto. Shinare ka agad kahit fake pala. Pangalawa, disinformation. Sadyang ginawang fake na balita para linlangin ang tao. Example, may peking dokumento na naglabas ng disqualification daw ng isang kandidato. Sinadya ito para ikalat at sirain ng tao. 3, malinformation. Totoong impormasyon, pero ginamit sa mapanira o maling paraan. Example, ginamit ang lumang video ng isang mayor na umiiyak para ipakita mahina siya kahit wala sa konteksto ang pinanggalingan ng video. Ang ganitong klaseng content ay hindi lang basta gossip, kundi may epekto rin ito sa ating desisyon at sa kinabukasan ng ating bansa. The Philippines is classified as a flawed democracy in the world, and a lot of Filipinos are not surprised to hear this. But for those who don't know what flawed democracy is, a flawed democracy is where we elect people using a democratic way like voting, but it's not fully democratic because there are issues such as consolidated power or corruption. An example of that is the reason why we have political dynasties. Ang misinformation, ito po yung nagpapalito. Ito yung, sure lang ng sure yung isang tao pero hindi niya alam na fake pala yun. Pero wala siyang intention na makasakit sa ibang tao. Ginusto niya lang i-sure. Kasi baka naging emotional siya doon o sumang-ayon kahit na ito pala ay mali na hindi niya napapansin o alam. Tapos yung naman, disinformation, ito po yung, nagpapalin lang. Ito yung isang taong may intensyong masama sa gusto niya o target niya na tao na gawa ng masama po. Ang maling information naman po, ito yung totoong impormasyon pero ginagamit ng isang tao sa masama. Yung gusto niyang manira para kumalat sa buong mundo at malaman na hindi pala siyang totoong tao na peke yung mga pinagsasabi niya o kahit na basta makapanira sa isang tao na mapapaniwalaan ng taong nakikinig o nagbabasa o tumitingin sa social media. Kung mabilis tayong mapaniwala sa mga pinagsasabi nila, baka iboto natin ang hindi karapat-dapat at palampasin ang tunay at totoong nagmamahal o naglilingkod sa ating bayan o bansa. I attend a forum to voters education for the local and NASCA elections here at the Atrium campus. The forum covers a range of crucial election topics, from understanding your voting rights to making informed choices. Pwede tayong maging matalinong mamamayan gamit ang 6 na hakbang sa pagproseso ng impormasyon. Una, access. Hanapin ang balita mula sa mapagkakatiwalaang sources, official website, legit news organization, at fact-checkers. Number 2, analyze sino ang naglabas ng balita. May intention bang manlinlang? Number 3, evaluate. Makakatulong ba ang information na ito o paninira lang? Number 4, create. Gumawa at magbahagi ng content na makatutulong at batay sa totoo. Number 5, reflect. Tama ba sinishare ko o makakasakit ba ito kung mali?
Number 6, ipaalam ang katotohanan. Iwasan ang pagkalat ng kasinungalingan. Bumoto ng may batayan. Meron tayong iba't ibang paniniwala, pero dapat iisa lang ang ating basihan. Ito ay ang katotohanan. Ngayong darating na halalan, malaki ang magiging papel nating mga kabataan sa pagpili ng susunod na mamumuno sa ating pamahalaan. Mahalagang makilahok at maging matalino tayo sa pagboto dahil dito nakasalalay ang kapalaran ng Pilipinas at Pilipino. Sa pagpili ng leader na iloloklok sa pwesto, narito ang ilang tips para sa iyo. Una, dapat may puso. Kilalanin ang kandidatong tunay na may pakialam sa mga mamamayan at suriing mabuti kung sino ang nag-abot ng kamay sa oras ng pangangailangan. Sa darating na eleksyon, huwag basta tanggapin ang kanilang pinagsasabi sa iyo. Bagkus ating suriin. Huwag basta maniwala. Bagkus i-fact check muna. Ang katotohanan, ang tunay na kapangyarihan at ang boto mo. Yan ang boses mo, may halaga upang umunlad ang ating bansa. Salita lang ba o need nang may gawa? I-fact check na yan bago bumoto. Gamitin ang mga mapanuring site. Ito ay ang rappler.com/factcheck and #halalan2025, #matalinong bumoto, #laban fake news. And lang po, thank you for watching.